Hindi naging maganda ang kalagayan ni Sabrina kahit marami na nga nakapataw sa kanya ng mga aparatos para lang ito makasurvive. Awang-awa na nga itong si Lilet. Sinabi niya na kung sino man ang gumawa nito sa kanya ay maaring napakawalang puso. Walang hinanakit sa kapwa. Talagang isang demonyo na walang awa. Hindi deserve ni Sabrina ang ganoong bagay. Kaya siguro ginawa sa kanya ito para mapatahimik dahil alam niya na mahalaga ang sasabihin ni Sabrina at ayaw nito na may makaalam. Pinagdasal ni Lilet na sana nga isang araw ay mamulat na at magising na nga itong si Sabrina nang magkaalaman na kung ano talaga ang gusto sabihin nitong si Sabrina. Nang pauwi na nga itong si Lilet ay dito nga makita niya itong si Trixie na nakaupo sa tabi. Gusto niyang dalawin ang sekretary na si Sabrina. At dito din ay maisip niya na ginawa ng kanyang ina kung saan ibinalik sa kanya ang kwintas. Nagdududa siya ngayon sa kinikilos ng kanyang ina, papaanong kamukhang kamukha ng kanyang necklace ang binalik sa kanyang ina kung saan sa pagkakaalam niya ninakaw na nga ito. At nakita din niyo ni Lilet paanong napunta sa kanya at paanong naisipan ng kanyang ina na pagawan siya ng ganung klase din na kwintas. Alam naman ni Trixie na mahal siya ng kanyang inang si Patricia, kung kaya lahat ay gagawin nito para lamang mapapangitig siya. At alam din niya na napakahalaga ng necklace na iyon dahil regalo yun ni Ramir sa kanyang anak na si Trixie, kung kaya't ginawa niya ang bagay na iyon. Ngunit hindi pa rin maiwasang magduda nitong si Trixie, kung kaya't nasabi din ito kay Lilet. Nag-alala si Lilet at minsan naisip din ni Lilet na di nga kaya si Patricia at itong si Alon ay magkasabwat. Sa bagay, wala silang matibay na ebidensya na makakapagsabi. Ang lahat ay teorya lamang, sa isipan lamang nila. Kailangan nilang humanap ng mga posibleng ebidensya na magsasabi ng katotohanan. At ang malaking pag-asa nga ni Lilet at itong si Court ay walang iba, kundi ito nga si Sabrina. Sana gumagising na nga siya at malalaman niya ang lahat. Alam niya na matagal niya panahon na kilala nitong si Sabrina itong si Alon, kaya marami siyang alam tungkol sa mga tinatago nitong si Alon. Sa kabilang banda, hindi naman mapakali itong si Attorney Alon matapos mapag-alaman niya na pumalpak na naman ang tauhan ni Patricia. Galit na galit naman itong si Patricia matapos malaman na hindi na naman binayaran ni Alon at pinaasa na naman matapos nga pumalpak ang kanyang tauhan. Sinabi nito na hindi niya dapat gawin ang mga bagay na iyon dahil maaaring magagalit sa kanya ang mga tauhan sapagkat pinapaasa man. Sinabi niya na kahit palpak ito ay kailangan niyang magbayad dahil kung hindi, maaaring magsumbong ang mga ito o kumanta na nga baka tuluyan pang mapahamak itong si Alon. Ngunit naiinis si Alon at the same time wala din siyang pera na maibigay. Gipit na gipit siya at marami ding naniningil sa kanya dahil marami siyang pinagkakautangan. Samantala, mapapansin naman ni Era ang kanyang fiancé na ito nga si Alon habang siya ay excited na ikwento ang magiging detalye ng kanilang kasal. Lutang ang kanyang kausap. Hindi ito nakikinig. Kaya sinabi niya kung mayroon ba siyang problema na malaki ay kailangan sabihin niya at huwag itago. Dahil kanina pa niya napapansin itong si Alon na hindi nakikinig at tela malalim ang iniisip. Ang hindi alam ni Patricia ni Era ay may malaking problema itong si Alon. Bukod kay Sabrina, marami din ang niningil sa kanya. Tumawag ang pinagkakautangan niya ng malaki. Isang business partner. Dito nga ay minsan na rin siya na nabugbog dahil siningil siya at wala pa rin siyang maibigay. Ngunit sa pangalawang pagkakataon, tumawag ito sa kanya at hindi na biro ang kanyang banta. At kapag hindi siya gumawa ng paraan, katapusan na nga ng lahat ng mga plano nitong si Renan at hindi na niya matatakasan ang karma sa lahat ng kasalanan na kanyang ginawa, lalong-lalo na sa kanyang ex-jowa na ito nga si Sabrina, kung saan pinagsamantalahan at ginamit lamang niya ito. Magkatapos ay gusto pa nitong kitlin ang kanyang buhay. Kaya oras na nga kaya sa pagising nitong si Sabrina na malalantad ang katotohanan at tuluyan na nga siyang makukulong sa kanyang ginawa.
sa kabilang banda, malalaman naman ni Lynette ang ugnayan na totoo ni Maynard at ni Alon matapos nga makita nitong si Court na magkausap ang dalawa at meron silang pruweba kung saan napicturan nga nitong si Court.